Nako po, ito magandang reaksyonan po mga kabida. Isinauli na po ng Marcos administration ito kung 60 billion pesos po na pondo po ng PhilHealth po mga kabida po. Okay? Ito po ang kumpirmasyon mula mismo sa National Treasury mga kabida na isinuuli na po ang 60 billion pesos matapos pong nag-utos ito hong Korte Suprema mga kabida na kailangan hong isauli po ito matapos pong kinuha po ito mga kabida noong 2025 sa pamamagitan po ng dating kalihim po ng Department of Finance na si Secretary Ralph Recto po mga kabida. Okay? Pero sabi po ngayon, nag-react ko dito mga kabida, ito hong si Dr. Tony Liachon, yung dati hong consultant po ng Department of Health mga kabida, na 2 beses daw tayong ninakawan ho dito sa pagsauli po ng gobyerno ng 60 billion pesos po ng pondo sa PhilHealth mga kabida po. Ano pong basihan po ni Dr. Liatson po mga kabida? Ito, babasahin ko lang po ito hong article ng ang balita ngayon po mga kabida. Alright? Ang kanilang title sa kanilang article po ay parang 2 beses tayong ninakawan. Ayan. Ito ang matinding pahayag ni Public Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon matapos makumpirmang naibalik na ang pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 60 billion pesos mula sa National Treasury kasunod ng utos ng Korte Suprema. Sa kanyang inilabas na statement na pinamagatang Double Jeopardy in Public Health Finance, why Recto's PhilHealth transfer demands accountability. Okay? Iginit ni Liachon na tila dobling pasanin umano ito sa publiko dahil ayon sa kanya, ang parehong taxpayers din umano ang sumalo sa naging epekto ng paglilipat at pagbabalik ng pondo. Alright? Ito yung sinabi po ni Dr. Liachon po, mga kabida. Pakinggan po ninyo. Alright? The 60 billion pesos diversion from PhilHealth reserves is not only unconstitutional, it is a double blow to the Filipino people. Ang paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth reserves ay hindi lamang unconstitutional, isa rin itong dobleng dagok sa mamamayang Pilipino. Ayon kay Liachon, unang nailipat noon ang tinatawag na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury bago kalaunang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang 60 billion pesos sa naturang transfer. Anya, sa halip na direktang maibalik ang orihinal na pondong nailipat, isinama umano ang replenishment nito sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Ang pagkakaintindi ko po dito ho sa kanya hong sinabi kung bakit ninakawan tayo ng 2 beses daw dito ho sa pagbalik po ng 60 billion pesos po ng PhilHealth sa coffers po ng PhilHealth po mga kabida. Okay? Unang-una po, kinuha po yung 60 billion, di ba? Okay? Sa excess funds po ng PhilHealth. Alright? Instead na yung kinuha na 60 billion po mga kabida, ibalik po yon sa PhilHealth. Ang ginawa po ng gobyerno, isinama po mga kabida sa 2026 national budget, meaning another allocation po mga kabida. Okay? Yung allocation po na inilatag doon ho sa 2026 national budget, tax payment po yon ng mga Pilipino. So, ibig sabihin po, pangalawang beses po tayo, nagbigay po ng tax. Pangalawang beses po tayo nagbayad po, mga kabida. Isa-isahin ko po para maintindihan po natin. Okay? Una, kinuha yung 60 billion. Okay? Yung 60 billion po na mula sa coffers po ng PhilHealth, bayad na po yun ng taxpayers po mga kabida. Okay? Kinuha po nila at inilipat po sa National Treasury. Alright? Nung nagdeklara po mga kabida ang Korte Suprema na, teka muna, unconstitutional yon, labag sa batas yun. Kailangan ibalik ninyo yon sa PhilHealth coffers funds, sabi po ng Korte Suprema yon, mga kabida. Pero hindi po na ibalik kagad, ng
Marcos administration. Kasi natatandaan ko po mga kabida, sinabi po ni Congresswoman Janet Green, ano, na kulang pa raw yung ibinalik na pera ng mga contractors. Kumbaga, ang punto po doon ni Janet Green, na doon po kukunin po sa perang ibabalik po ng mga contractors, okay, sa issue po ng flood control projects po mga kabida, yung 60 billion pesos. Okay? Pabalik doon sa PhilHealth coffers po, mga kabida. Diba? So since kulang pa yon, so hindi po naibalik nung 2025. Mga kabida, I think December ata yung nag-decision po, yung Korte Suprema last year, mga kabida, po. Okay? So, hindi po naibalik. So, ang ginawa po, sabi po ni Garin, ilalagay daw sa 2026 national budget yung pera, okay, na ibabalik po doon sa coffers po ng PhilHealth. So, ibig sabihin po, mga kabida, sa madaling salita po, okay, kailangan po mag-allocate muna o mag-allocate muli ng 60 billion pesos, okay, para po ibalik doon sa PhilHealth. Ang tanong, saan po yung 60 billion pesos na kinuha po ng Marcos admin sa PhilHealth coffers? Saan napunta yun, mga kabida? Kasi iba na po yung 60 billion pesos po na allocation doon sa 2026 national budget, mga kabida. Saan po napunta? Anong pinagagastuhan po nung 60 billion pesos po, mga kabida? Kasi unconstitutional so bawal gastusin yon, mga kabida, po. O yun yung punto po ni Dr. Liatzon, mga kabida, Ito tuloy po tayo, In effect, taxpayers are asked to pay twice. O, yun nga ang sinabi ko po, mga kabida. Once, when the funds were siphoned off, and again, when the treasury refills the whole. Alright? Parang dalawang beses pinagbayad ang taxpayers. Una nang kunin ang pondo at pangalawa nang punan muli ng National Treasury ang kakulangan. Alright? Matatandang naging malaking kontrobersiya noong 2024 ang paglilipat ng halos 89.9 billion pesos PhilHealth funds sa National Treasury. Bahagi rito ang 60 billion pesos na kalaunay pinawalang bisa ng Korte Suprema noong December 2025. Kasunod nito, kinumpirma ngayong 2026 na naibalik na ang 60 billion pesos sa State Health Insurer, mga kabida. Binigyang diin din ni Liatzon ang umano'y lost opportunities dahil sa pagkawala ng naturang pondo noong mga panahong kailangan ito ng healthcare sector. Ayon sa kanya, maaari sanang mapalawak ang PhilHealth coverage, mapabilis ang reimbursement sa mga hospital at madagdagan ang suporta para sa cancer, dialysis at heart disease patients. Every peso lost translated into a patient denied care, a hospital left struggling, or a family forced into debt. Nananawagan din si Liatzon ng masusing audit at pananagutan kaugnay ng naging paglilipat ng pondo. The Supreme Court was right to reject the transfer. Now, accountability must follow. So yun po yung naging pahayag po at reaction po, mga kabida, ni Dr. Tony Liatzon, dati hong consultant po, mga kabida, ng Department of Health at isa hong public health advocate po, mga kabida. Oo nga, tama po si Dr. Liatzon, yung kanyang analysis po dito, mga kabida. Pangalawang beses po tayo nagbayad po ng buwis dito ho sa PhilHealth funds, mga kabida. Okay? Yun yung tanong ko po kanina saan kaya napunta yung 60 billion pesos? Ano po yung pinagagastuhan po doon, mga kabida? Hindi man lang malinaw po sa publiko kung saan po ang pera po na yon, mga kabida. Marami hong mga gastos, marami hong pera, pondo, ang gobyerno po, mga kabida, na hindi man lang naging transparent po sa publiko kung saan po napunta, anong pinagagastusan, mga kabida. Katulad na lang po doon ho sa proceeds po ng gold reserves po natin, ang laki po ng benta po doon, po, mga kabida. In fact, nalagay po tayo sa record po na pinakamaraming
gold reserves daw, na naibenta po, mga kabida. Unang-una, magkano po ang proceeds doon ho sa bintahan po ng mga gold reserves? Alright? Yun ang unang tanong. Pangalawa po, saan po napunta yun? Ano po ang pinagagastusan po doon, mga kabida? Wala ko tayong alam po, mga kabida, doon. Okay? Hindi po naging transparent po ang Marcos administration po doon, Okay? So, marami pa po yung inutang po natin na pera po, mga kabida, kung saan po ay umabot na po ngayon ng 18 trillion pesos. Ano po yung pinagagastusan po doon, mga kabida? Kung tutuusin po, wala naman po tayong nakita mga big tickets po, mga kabida. Wala naman po mga infrastructure projects na malalaki po, ang nakikita ko natin, Okay, sa ilalim po ng Marcos administration. Di ba? Yun yung mga tanong na kailangan pong sagutin po, ng Marcos administration, mga kabida. Itong pagbalik po, ng pondo ng 60 billion pesos ay hindi po ito simpleng pagbabalik lang po, mga kabida. Kung wala hong ginawang pag-aanalisa po, ito hong si Dr. Liatson, parang tinanggap na lang po natin na ibinalik po, mga kabida, yung pera, yung pondo. Okay? Pero sa likod pala, doon ho sa pagbabalik po ng pera na yon, mga kabida, meron pong mga katanungan po, mga kabida, po. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, saan po napunta yung 60 billion pesos na kinuha po, okay, doon ho sa coffers po ng PhilHealth, mga kabida. Bakit po nag-allocate po ng panibagong 60 billion pesos ang gobyerno para pambayad doon ho sa 60 billion pesos? Yun yung tanong po na dapat sagutin ng Marcos administration po, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.